Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating talakayan dito po sa aking Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Mayroon din po akong Meta or Facebook page, Attorney Ricky Tumutorgo Meta, Facebook page. Follow na po kayo. O mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan nga natin itong takot daw si Trillanes kay Sara. Takot daw. Mayroon akong nakita kasing DDS vlogger. Mayroon siyang post Mayroon siyang, ito. Sabi niya, vlogger ito ng DDS. Banateros daw siya. Boss Dada. Kabang-kaba na si Trililing. Alam niyang magiging impyerno ang bigay niya pag nanalo si Inday Sara. Makabuhay, magiging impyerno ang buhay niya. O ito, ulitin ko, kabang-kaba na si Trililing, alam niyang magiging impyerno ang buhay niya pag nanalo si Inday Sara, Boss Dada. Okay, actually nakikita ko ito, vlogger nga ito, kasama ito ni Banat Bay. Pero, ang sinasabi nila ng mga DDS, kaya daw ayaw manalo ni Trillanes si Sara Duterte sa 2028. Kaya daw ayaw ni Trillanes na makabalik ang mga Duterte sa 2028 dahil kot siya. Kinakabahan siya. Kayong mga kabunyog, mga kabayan, sa tingin nyo, yun kaya ang dahilan kaya ayaw ni Trillanes na manalo si Sara? Yun kaya ang dahilan kaya ayaw ni Trillanes na makabalik ang mga Duterte? Na talagang siya ngayon napaka-agresibo niya, napaka-aktibo niya, na maharangan, mahadlangan ang pagbabalik ng mga Duterte sa 2028. Yun kaya yung dahilan? Natatakot siya dito? Sa tingin ko, hindi. Sa tingin ko, hindi. Si Trillanes na lumaban na sa panahon ni Gloria. Nakulong na siya panahon ni Gloria. Nabigo man ang kanilang kudeta noon, yung kanilang pag-aalsa, yung mga sa Oakwood, mutiny, pero hindi niya yun pinagsisisihan. Pinaninindigan niya yun. Kahit nakulong siya doon, nanatili siya sa kanyang paninindigan. Nilabanan niya ang administrasyon ni Gloria noon. Panahon ni Duterte, marami nang pinapatay si Duterte noon, marami nang pinapakulong, kinakasuhan, hindi naman sumuko si Duterte. Nung panahon, ay si Trillanes, panahon nga ni Duterte, isa siya sa mga matibay na lumaban, hindi sumuko. Actually, ang mga lumaban naman noon kay Duterte, yung mga progresibong grupo, mga leftist, pinagpapatay na rin yun ni Duterte, pinagpapakulong. Pero sige pa rin. Yung mga sila Laila de Lima, kinasuhan na ng gawa-gawang kaso, linabanan pa rin si Duterte. Sila Leni Robredo, yung mga pare, yung mga leader ng civil society, kinasuhan ng sedisyon panahon ni Duterte, hindi naman natakot. Lalo na si Trillanes, actually may ginawa pa noong panahon ni Duterte, kinakancel yung kanyang amnesty. Ibig sabihin, ibabalik siya sa kulungan. Alam nyo kung ano lang ang ginawa noon naman ni Ubra, nila Kalida, yung Solicitor General noong panahon ni Duterte? Parang tinago yung kanyang application for amnesty. Ay ang problema, ang kailangan mo, hindi ka naman dapat mag-grant ng amnesty kung walang application. Ay nang hinahanap yung application niya, wala na on file, wala na sa record. Ano ba yun? Kaya sabi ni dating Senador Sani Trillanes, imposible naman, mayroon akong final. Kaya lang, talagang ini-insist noon ng Solicitor General na dapat i-cancel, bawiin yung amnesty ni Trillanes dahil wala daw application for amnesty. Pero hindi umubra yun. Kinatigan ng Korte Suprema si Trillanes. Hindi naman pwede yun. Di wala. Wala ring nagawa si Duterte noon kay Trillanes. Hindi na paluhod ni Duterte si Trillanes. Bakit ngayon matatakot kay Sara? Kasi kung matatakot siya kay Sara, di hindi na siya lalaban kay Sara. Kasi ang lumalabas, malakas daw si Sara sa survey Ang lumalabas, ito na daw yung frontrunner sa 2028 elections. Di kung natatakot siya, di hindi na siya lalaban dito. Mananalo pala yan Kaya ibig sabihin, si Trillanes, hindi yan takot. Hindi yan takot. Lumaban na kay Gloria, lumaban na kay Duterte noon. Handa rin yan na lumaban kay Sara. Kaya lang, natatakot siya, hindi para sa sarili niya. Natatakot siya
para sa bayan, yung mangyayari sa bayan kapag si Sara ang naging presidente. Yun ang kinakatakutan niya. Natatakot siya sa mangyayari sa bayan. Kung nakita natin ang pinsalang dinala ni Digong Duterte sa bansa natin, nasira ang ating mga kultura, values o pagpapahalaga, ang mga institutions natin ay nasira. Ha? Tingnan nyo ngayon yung mga nangyayari sa bansa natin. Nandyan pa rin ang legasiya ng kapinsalaan na dala ni Digong. Ngayon, medyo naka-recover na. Bagamat hindi pa rin lubos. At least mayroong pagbabago. Sa wala na yung malawakang patayan, yung pagiging tuta natin ng China, kung hawak tayo ng China, wala na ngayon 'yan. Marami pa ring dapat isaayos pero at least yung gano'ng mga bagay natigil na. O ngayon ang gagawin 'pag nakabalik si Duterte sa 2028 sa pamamagitan ni Sara, lahat mababalewala 'yan, lahat mababalewala. Itong mga nangyayari ngayon, hindi pa man ito yung ideal o perpekto, lalo pang lalala ito. Babalik tayo sa dati, magre-retrogress na naman tayo. Yun ang kinakatakutan ni Trillanes. Sayang, sayang na nawakasan na yung mga tukhang, patayan, babalik yan kay Sara. Yung pagiging tuta natin ng China na ang ating mga teritoryo ay kinakamkam ng China, walang ginagawa ang gobyerno, magbabalik yan sa panahon ni Sara. Yan ang kinakatakutan ni dating Senador Sani Trillanes. Hindi kung yung para sa sarili niya. Kaya yung mga DDS tulad nitong binasa natin kanina na sinasabing kot si Trillanes, tawag pa nga nila kay Trillanes ay Trililing. Sa tingin ko hindi. Tingin ko hindi. Natatakot siya, nababahala siya na kung hindi magkakaisa ang maraming pwersa, mananalo si Sara. Yun ang kinakatakot niya. Yun ang kinakabahala niya. Kaya lahat ngayon ginagawa ni Trillanes, sinisikap niya na magkaisa ang oposisyon. Kung pwede, ang oposisyon makipagkaisa rin sa administrasyon. Lahat ng mga pwersa at grupo na anti-Duterte, magkaisa. Kasi nakakabahala, nakakatakot ang mangyayari sa bansa pag nanalo si Sara at nakapanumbalik ang Duterte. Yun ang kinakatakutan niya. Yan yung tingin ko malinaw diyan. Pero yung sa sarili niya, natatakot siya na baka pag nanalo si Sara, anong gagawin sa kanya? Alam na yan ni Trillanes. Hindi yun yung kinakatakutan niya. Kaya niya sinisikap ang lahat ng gawa, mga efforts. Kaya nga hindi na lang daw siya tatakbo eh. Hindi siya tatakbong senador. Kasi ipo-focus niya na yung efforts niya na tumulong sa tatakbong presidente. At kumbaga para hindi divided yung atensyon niya. Tama naman. Yan yung isang pagsasakripisyo. At natutuwa daw siya, sabi ni dating Senador Sani Trillanes, na mayroong mga efforts na ginagawa ang iba-ibang pwersa, iba-ibang grupo para sa paghahanda sa 2028. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kabayan, magandang update yan.